one of the three major types of joints. So we have inner join, outer join, or inner join, left join, and right joins. So there are the times or may mga times na kailangan natin mag-compare ng data sa dalawang table. For example kasi, gusto mong hanapin lahat ng lalaki dito sa table na to and gusto mong hanapin lahat, example yan, sa table na ito. Okay? So you would like to compare these two table using the joints. Meaning, gusto mong i-retrieve lahat ng data dito na meron din dito. Okay? For example, we will color this as, let's talk all about first with the inner join. Yan. Inner join, kukunin niyo yung data na meron sa kanilang dalawa. Okay? For example, yan. Ano akong purple dito? Ah, green. Okay? And let's see, it's purple. Okay, inner join, kunin niya lahat ng data dito sa table na to at sa table na to where they actually have in common. So, common, okay, common siya. Common, common, common. Common, common, common. Okay? So, as you can see, hindi common yung dalawang ito on both the table. Meaning, paano kasi highlight nito? Ayan. Meaning, inner join, kung ano lang yung data na nag-exist dito at nag-exist dito, siya lang yung kukunin niyang result. Okay? That is the inner join. Sa left join, iba naman yung kwento pag sinabing left join. Si left join, okay? Kukunin niya or magiging base copy ang table na to. This will be the base copy. So, kukunin niya lang lahat ng may kamukha niya dito. Okay? Pero, mag-retain yung mga hindi niya kamukha. So, something like this. So, eto, naging base, kamukha niya, yes. Hindi niya kamukha, pero siya yung bida, siya yung left join. So, magre-retain pa din itong row na to. Kamukha, 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 and hindi kamukha. Then, ayun ang lalabas. Okay. Pag right join naman, kabaliktaran. Kung sino yung nasa right, siya yung magiging base na table. So, kunin kamukha, 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 kamukha. Hindi niya kamukha to, pero since right join siya, siya yung pipiliin. Kamukha, kamukha, kamukha. Hindi kamukha, pero still right join, siya yung pipiliin. So, this is the visuals on how can we create, how can we differentiate inner join kay left join to kay right join. So, tatlong types of joints, pero si left join siya yung magiging base na table. Lahat na meron sa table na to na kamukha lang niya dito, yun lang yung kukunin niya. Tapos, kukunin niya din yung mga hindi niya kamukha. So, if we try to check this, so kamukha, 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 hindi niya kamukha, so, itsura niya will be this. Then, aangat to. Then, mga siya, di ba? Kamukha, 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 kamukha. At hindi na naman niya kamukha. Then, that will be the time for its arrangement. Ngayon, dito naman. Kamukha, kamukha, kamukha. Hindi niya kamukha. Okay? So, this will be at the very bottom. Taas, taas, taas. Then, yan.
So this will be the right join. Kung ano yung nandito, as long as hindi niya kamukha dito, lahat ng hindi niya kamukha, mag-skip at pupunta siya dun sa pinaka dulo. Doon din, ganun din dito. Okay, so bali lahat ng kamukha niya nauuna and the discrepancy will go at the very bottom. Okay, so let's try to do this on our my PHP here. So what I have here is a customers and an employee, customers and orders. Okay, so you can see here we have two types of table, and ang kwento dito kasi si ID1 or si customer 1 meron siyang ID na 1. Okay? Si customer 2 may ID siya na 2, si customer 3 may ID siya na ID siya na 3, 4 and so on. Okay? So sinasabi nito na itong table na to talks all about the customer's information. Okay? Personal information. And this table, name orders, talks all about any orders. Now, paano natin malalaman yung mga order ni John Doe? Okay, ang ID kasi ni John Doe is 1. That will be its customer ID. So, yung primary key dito or yung unique identifier dito sa customer ID can be a foreign key doon sa orders. Meaning, if foreign key to, ituturo niya yung primary key do sa other table na may customer ID na 1. Ibig sabihin, si John Doe, na may customer ID na 1, may binili siyang laptop tsaka mousepad. Okay? Si customer ID 2, James Smith, meron siyang in-order na keyboard tsaka monitor. Si customer ID 3 na si Bob, nag-exist ba yung customer ID niya dito? Hindi. So, hindi siya nag-order. Si Alice Brown, customer ID niya is 4, and foreign key niya dito is 4. May order siyang dalawa, which is USB cable and headphones. And lastly, si Charlie, may 5 ba dito? So, wala siyang order. So, let's try to actually do this in PHP. So, mag-open ako dito ng playground. Okay? So, remove ko na muna to. And if ever, mas maganda. So we actually comparing the two tables here, which is the customers at the same time see orders. And a customer can create can create 0 to multiple orders. And multiple orders can have one required na customer. Posible naman kasi magkaroon ng order kung walang customer. 'Di ba? Pero pwede magkaroon ng pwedeng walang pwede magkaroon ng customer pero wala siyang order. Okay? Gets? Okay. So, what we try to do now is perform an inner join. So, select down natin yung c.name. Huwag kayo magpapakonfuse dito ha. c.name, comma, c.email, comma, product, o.product, comma, then o.customer ID. Underscore ID. So as you can see, pag nirun ko to, ang lalabas dapat is 4 columns pertaining to name, email, products, and customer ID. Ngayon, you may be confused kung bakit may COO. Okay? Yung C na yan is like a prefix. Kumbaga, binibigyan ko siya ng alias. Okay? Si C.name, sige, lagyan ko na rin dito. From C, ang customers C. Ibig sabihin, yung lahat ng may C, customers table ang may hawak nun. Okay? Then, orders O
lahat ng may or lahat ng may or orders, lahat ng may prefix na O, meaning galing siya sa orders table. So, we will try to do inner join on orders O. Inner join orders O. Then, where, yun na. Si where is saan yung connection ni first table kay second table. So, ang connection ni first table is primary key niya is the ID. And saka lang natin malalaman kasi kung may order si John Doe if mag-exist yung customer ID niya dito. Okay? Customer ID niya dito. So, now, we will do, ayan, C.ID. I-compare ko daw lahat ng record ko sa C.ID kung nag-exist siya sa O.customer ID. Okay, yan natin ha. Kunin ko daw yung name, email, product, customer ID. Pero hindi ko pa alam kung saang table yung mga yan. So, nalagyan ko to ng alias. So, lahat ng may prefix na C, galing siya sa customer table. And lahat ng may prefix na O, galing siya sa orders table. So, isipin nyo na lang na may 4 na columns na lalabas. Then, where C.ID, ito yung connection natin, C.ID on O customer ID. So, ibig sabihin, ito yung connection natin sa dalawang table na to. This will be the bridge between this will be the bridge between C and between O. So, if we try to do inner join first, o isipin muna natin kung paano yung magiging output niya before we actually run the SQL query. Okay, sabi niya, kunin mo lahat ng name, email, product, and customer ID. Name, email, product, and customer ID. So, name, email, product, and customer ID. Okay, sabi niya, i-match daw natin lahat ng nag-exist. Sabi niya, i-match daw natin yung ID sa customer doon sa customer ID na nasa orders. Okay, kasi inner join siya. So, check natin. Si John Doe ba meron siyang order? Si John Doe ba meron siyang order? Meron. So, that will be John Doe. Sana hindi ko ma-edit. John Doe. And then product will be laptop. And customer ID will be 1. Next. Asan na siya? Okay, next. Si ID2, si Jane Smith. Meron ba siyang order? Meron. Okay. That will be 2 keyboard tsaka monitor. Check natin. I-run na nga natin. Go. Error tayo sa query. Inner joins. Mali. Ito pala, equals pala to. On pala to. Hindi pala where yun. Sorry. On pala to. So,
Ulitin natin ha. Select, this will be the printed, this will be the outputs. Ano yung prefix from customer C, prefix to, inner join, orders O. So prefix niya will be O. Then on CID is equals to ID. So try natin itong i-run. Yun. So the output is something like this. Okay, compare natin ha. Ayan. So John Doe, meron siyang laptop. Okay, followed by number Alice Brown. Okay, so sabi niya kasi dito, ayun, Alice Brown on customer ID. You may switch that first. Kasi magiging ano muna to. Okay. So, ito yung na ano. So, Alice Brown. What if baliktarin natin to? Would be still single kaya? Same pa din. Okay. Okay. So, ang sinundan niya will be this. Customers inner joins or O. So, the output is something like, okay. So, meron tayong 4 columns as usual. And ang sinundan niya will be the customer ID. So, customer ID, then, meron ba siya dito? John Doe meron. 4, meron ba tayong 4 dito sa kabila? Yes, that is Alice Brown. Meron ba tayong 2 sa kabila? 2, yes, that is Jane Smith. 2, yes, that is Jane Smith. 4, yes, that is Alice Brown. 4, yes, that is Alice Brown. And 5, that will be John Doe. Okay, so bale, ito yung sequence na finalo niya. And dinitch niya actually yung datas na si Bob Johnson and Charlie Wilson. Kasi they are not existing on each. Hindi, yun yung data na hindi sila match. Okay? So, let's try to actually flip this. Flip naman natin to. What if mauna si order O kay customer C? Okay, same pa din. So, sinundan niya si customer ID. Since siya yung last end. Ganun din. Customer ID, check niya, check niya yung base na primary key. So, atras siya. 1, John Doe. Okay, good. 4, may 4 ba ako dito? Scan ko. Yes, meron. That is Alice Brown. 2, Jane Smith. 4, that is Alice Brown. And lastly, that is John Doe. So the output says the 4 columns ditching Bob Johnson and Charlie Wilson. Kasi nga, wala silang order dito sa um, orders column. So this is how we inner join both of the table. Okay? So what if, sige, pitikin pa natin. Tanggalin ko na lang itong, kapag tinanggal ko to, dalawang column na lang eh. Okay? So let's try to have them again, wrap this up. And so this is the data that we want
to retrieve. Okay, then this is what tables are and their aliases and what kind of join. And lastly, what are the IDs they matched and what columns to check. So, kasi dito, gusto nating i-match or gusto nating i-relate itong dalawang table na to. So, si o.customer_id, since o lang naman siya, then customer ID, then i-match daw natin siya dun sa ID ng C, which is nandito, si customer ID C. So, here it is a primary key and this is a foreign key. Foreign key to, meaning siya yung unang nagtitrace pabalik. Okay? Again, pag foreign key siya dito at primary key siya dito, siya yung mag-backtrack. Okay? So, primary key to, siya yung backtrack dito. Okay? So, check nga natin if makikita natin kung primary key siya dito o foreign key. So, meron kayong susi doon. Ibig sabihin, this is a primary key ng ID. And let's see by orders. Check natin yung structure ni orders. Dapat meron kayong susi doon. Primary key niya, customer ID. Yes. I think it's connected pa din. Okay. So, customer ID here is a primary ID naman sa kabila. So, that's why sinundan niya yung data from orders. Saan na yan? Here. Then, orders. Okay. Now, we will go with the right join. Left join muna. Left join. So, sabi dito, pitikin lang natin to. Left join. So, meaning, lahat na nag-exist sa order na wala sa customer, yun ang kukunin niya. Okay? Again, lahat na nag-exist sa order, okay, na wala sa customer, yun yung susundin niya. So, this will be our basis, okay? And this will be our comparative. Kumbaga, kung sino meron dito, na meron din dito, yun ang kukunin niya. Pero, kunyari, ang meron to, okay, data meron siya na meron din dito, kukunin niya. Okay? Pero, let's create another data here. For example, insert tayo ng another, siguro 6. Okay, gawa tayo nito ng 6. So, wala namang 6 dito. Okay? Ngayon, mag-exist pa din si 6 even if wala siyang 6 dito. Pero si 3 and 5 are mawawala. Kasi nga siya yung pinaka base data. So, let's try to actually do this. Also, sir, paano naman yung 6 na yan, hindi naman siya nag-exist dito. Ano ngayon yung pangalan tsaka email niya? Wala naman siyang record dito. That will be null. So, null to, and null din yung email. So, let's try to run this. Since again, ang base natin na table is order, lahat na nasa order na meron din sa customer is kukunin niya. Pero, posible na meron tayong order na hindi naka-store sa customer. Pero kukunin pa din niya to.
Kaya nga lang, wala siyang counterpart dito. So, pag pinin ko yung cname at cemail, that will be both null. So, run ko siya. Okay, see? Kinuha niya lahat nung nasa column na to. Kasi siya nga yung base. Okay. Tapos, hanapin niya lahat na nag-exist dito na nag-exist din dito. So, 1, meron. 4, meron. 2, meron. 2, meron. 4, meron. 4, meron. 6, wala. Okay? Nag-exist, ngayon, since hindi, natapos na natin at hindi napili si 3 and 5, then they are the one who will be left out. Ngayon, null tong dalawang to since walang record ng 7, walang record ng 6 dito sa customer database. So, ayun, null. Wala siyang binalik na data. Now, let's flip it and we will use the right join. Okay? Ngayon, magiging boss na ngayon dito si customer C. Kasi nga, siya na yung magiging base na table natin. So, if we try to do that, so technically or theoretically, check niya lahat na nag-exist dito sa table na to. So, 1 and 1, okay, 2 and 2, okay, try natin i-run. Ayun. So, check natin. 1 and 1, 4, 4, 2, 2, meron, 4, 4, meron. Then, ayun, meron na tayong Bob and Charlie Wilson. Ito, na-left out siya kasi nga wala tayong nahanap na Bob dito. Wala tayong nakitang tree. So, for example, ulit, even though siya yung magiging base, siya yung pipiliin, siya yung um, main comparator, dito pa din tayo kukuha ng magtatrack kasi point dito. So, 1, meron. So, 1 yun. 4, meron. So, 4. 2, meron. So, 2. 2, meron. So, 2. Ngayon, 4. 4. Pero hindi naman nadaanan si 3. So, ibig sabihin, si 3 will go down. Okay? Then, 4, meron. 4, meron. 6. Kailangan pa ba natin hanapin yung 6? Hindi naman siya base. So, hindi na natin kailangan hanapin yung 6. Kasi nga, siya kayong boss. Ito yung magiging main copy natin. So, ganun. Ngayon, the idea is, si Bob ba, meron siyang data dito? May product ba si Bob? Meron ba tayong 3 dito? Wala. Okay? Si Charlie Wilson, meron ba tayong 5 dito? Wala. So, if, ganun, automatic naman na yun eh. If this 2 does not exist on this table, automatic null yung mga data nila. Okay? So, recap tayo. Quick recap tayo for the joins. Okay? Inner join. Ulit. This will be inner join. And this is the base. It has the primary key and has the foreign key. Ngayon, i-trace natin ito kasi yung unang endpoint eh. So, 1, meron. 4, meron ba? 4, meron. 2, meron. 2, meron. 4, meron. 4, meron. 6, wala. Okay. Meron ba tayong, may 3 ba dito? May 3 ba dito? Wala. So, 1, 3, and 6 from both of the table are
not included with the inner join. So, go. Ayan. So, bale, 1, 4, 4, 2, 4, 4. Si 6 dito are truncated, while 3 and 5 dito are truncated. Since they don't match. Okay? That is for the inner join. How about the left join? Okay? So, si orders will be the base copy. Okay? So, hanapin niya. Here, may 1 ba? Yes. May 4 ba? Yes. 2? Yes. 4? Yes. 6? No. Pero, since siya yung boss, mag-exist pa rin yung 6. Compare natin. Meron bang 3 dito? Wala. Okay, meron bang 5 dito? Wala. So, ang lalabas lang will be 1, 4, 4, 1, 4, 2, 2, 4, 4, and 6. Now, may 6 tayo dito, pero hindi siya nag-exist dito. Okay? May 6 tayo dito, pero hindi siya nag-exist dito. Pero siya yung base na, siya yung boss, siya yung pinaka-main copy. So, wala siyang pakialam if hindi nag-exist yung 6 dito. Mag-stay pa rin si 6. Pero, si 3 and 5 dito, kasi hindi nga siya yung base, mawawala si 3 and mawawala si 5. So, if we try to run that, ulit, go. Ayan. Since siya yung hari, siya yung base copy, mag-persist pa din si 6. Even though, wala siyang data sa customers. Pero, yung data niya will be null. Okay? Paano if mag-right join tayo? Ngayon, baliktad din situation, si customers naman yung magiging base copy. Okay? Now, hahanapin niya lahat ng data na meron siya, na meron din dito. So, compare na lang din natin. From customer ID, meron. Okay, 4, meron. Okay, 2, meron. 3, meron ba? Meron bang 3 dito? So, wala. Okay, pero since base copy siya, mag-exist pa din siya. Pero ang pwesto niya will be at the very bottom. Okay, so para hindi ma-confuse, ganito na lang. Meron, 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 wala. So, madiditch si 6. Ngayon, 3, since wala ito dito, pero siya nga yung boss, mamove lang siya dito sa pinakababa. 3 and 5, yung nasa baba. Ngayon, again, if if hindi nag-exist, okay, if hindi nag-exist, ito dito, bababa lang siya. What if sir, ano to? What if sir 6 to? So yung nasa pinakababa. Kasi naka-ascend to eh. Naka-ascend yung arrangement. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5. Okay? May 6 ba dito? So, hindi niya kailangan yung 6 doon sa kabila. That will be the right join. So, go. Ayun. So, compare natin ha. Dito muna tayo mag-backtrack. Okay? 1, meron. Confirm mo lang kung meron. Meron. Okay? So, good siya. 4, meron. Yes, meron. 2, 2, meron. So, 2, 2, meron. 4, 4, meron. Okay. Patapos na siya. 6. Meron ba si 6 dito? Wala. Ngayon, the idea kasi na 3, meron naman siya dito. Pero hindi siya nag-exist dito sa kabila. Ngayon, mag-a-adjust si 3 at pupunta siya doon sa pinaka-baba before the index 5. Kumbaga, nag-move siya dito kasi nga, base pa din naman siya. Pero, hindi nga siya nag-exist dito sa kabila. So, nag-adjust lang to, pero kompleto pa din si customer as your base. Kasi nga, andun yung 5. Your 1, 2, this is actually 3, and this is 5. Okay? Nag-exist pa din siya. Okay? Nag-exist pa din siya. Kaso nga lang, wala lang siyang data for product and customer ID.
since si 3 and 5 doesn't have any orders sa kabila. Okay, so that is the um, differentiation between the inner join and outer join. Now, hindi lang ganito usually yung ipapagawa ko. I will make tatlong joins. Siguro si C, tapos si, for example, student and subject and teacher. Okay? I, inner join ko siya, pero si student and si teacher, left join ko siya. So, meron mga ganyang sistema na kung ano yung kinuha ko dito at meron din dito, siya lang yung magiging output. Okay? This will be a complex kind ng joints. So, let ayun, this is how we perform the joins. Again, this is how the data we want to retrieve. Meron na nga lang siya mga prefixes. Okay? This is what the tables are in their aliases. Si order, o meaning, si product is nag-exist under orders table. Si customer is si customer ID, since may prefix siya na O, nag-exist siya under orders table. Si C, okay, si customer C, ibig sabihin si name, nag-exist siya under customer table. Si C, nag-exist siya under customer table. Sir, bakit po kasi may ganito? May mga instances kasi na meron tayong two the same tables. Okay? We have two the same tables here na may pangalan sila both na name. Okay? For example, may name din dito. Or such as, pangalan ko to na name for product name. Ngayon, magko-confuse siya kung ano yung nire-retrieve niya kung wala siyang proper prefix. Kung gusto mo, since kunwari name to, gagawin mo siyang o.name para i-retrieve niya lang yung name dito, both name ng product at name ng um, customer. So that is for our joints for inner, outer, and left joints. And then left, right, and